si Baste Duterte. And siya ang budagan sa 2028 president. Ang ingon sa ako ang mama mo, balik daw ko sa Davao mag-mayor ko. Hello mga kadonatics, ito yung last resort natin. At even si Inday Sara nagsabi na nito. Just in case mga kadonatics, ma-impeach talaga si Inday Sara Duterte. Kasi whether we like it or not, parang matutuloy pa rin yung trial. Kaso nga may delayed lang. Pero just a possibility, si Baste Duterte yung tatakbo bilang presidente come 2028. Gustuhin nyo ba yan mga kaibigan? What do you think? May tatak Duterte pa rin yan. Dugong Duterte. It means mga kadonatics, nagsiservisyo ng totoo. Well, isang analyst ang nagsabi ngayon lang na probably si Baste Duterte talaga ang tatakbo bilang presidente ng Pilipinas come 2028. Sino bang magandang option ngayon? Si Pulong pwede din, di ba? Alam naman natin yung kontra talaga, yung mga oposisyon. Gusto nilang mawala talaga si Inday Sara Duterte sa kanilang imahe as far as politics is concerned. Ngayon, akala nila mga kadonatics, pag ma-impeach nila si Inday Sara Duterte, ay magwagi na sila. Pero ang hindi nila alam, may marami pang mga Duterte na susunod kay Inday Sara Duterte. Kaya mga kadonatics, si Baste yung magandang substitute. Maaanghang din yung mga pinagsasabi. Kaya if ever mananalo si Baste, eto mga kadonatics yung pahayag ni Inday Sara Duterte at nung analyst. Para sa unang bugso ng ating balitaan, isang bagong pangalan ng tila umuusbong para sa 2028 presidential race para sa isang political analyst. Posibleng si Davao City Mayor Baste Duterte ang maging susunod na pambato ng PDP laban. Alamin kung bakit sa balitang yatid ni MJ Mondihar. Nagbitiw pansamantala si Senator Robin Padilla bilang presidente ng PDP Laban upang ituon ang buong atensyon sa kanyang mga tungkulin para sa nalalapit na pagbukas na ika-20 Kongreso. Bilang tugon, itinalaga ng partido si incoming Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte na kasalukuyang Executive Vice President bilang pansamantalang hahalili sa pamumuno ng partido. Ayon sa PDP Laban, bahagi ito ng succession protocol kaya't si Baste ang siyang itinuturing na pinaka-naaangkop na maging bagong mukha ng kanilang hanay. I respect Robin Padilla's decision. I fully support him. Then, I will assume the position as acting president of PDP Laban. No problem for me. Ngunit para sa political analyst na si Professor Froilan Calilong, hindi simpleng pagtatalaga ang hakbang na ito, kundi maaaring senyales ng mas malalim na paghahanda para sa 2028 presidential elections. Ito nga'y lalo pat unti-unting lumalawak ang karanasan at papel ni Vice Mayor Duterte sa mundo ng politika. Also another good thing, no, para si Mayor Baste Duterte mabigyan din naman ng mas magandang exposure dito sa partido. Kilalang palaban ng bunso sa magkakapatid na Paolo at Sara Duterte, si Vice Mayor Baste ay kabilang sa mga matitinding kritiko ng mga pulisiya ni Pangulong Marcos Jr. lalo na nang ipadala sa ICC ang kanilang ama para doon litisin na dikulong. Grabe din yung mga sinasabi niya, no? Nakikita ko kay Baste habang nagsasalita siya mga kadonatics, si Tatay Digong. Yung wala nang yung sinasabi niya direct talaga, wala nang mahalong biro mga kadonatics. Wala nang flowering words. Kung ayaw niya to, sinasabi niya talaga. Pag gusto niya talaga. Ganon din si Inday Sara Duterte. But, possibility kung ma-impeach siya, so si Baste talaga. At alam naman natin yung mga credentials ng mga Duterte, mga kadonatics, and for sure, ang daming mga advisors ng mga Duterte behind him, mga kadonatics, if in case malagay siya sa posisyon. Kaya andun si Tatay Digong, andun si Inday Sara Duterte, mag-a-advise yan sa kanya. Definitely hindi nila sisirain yung pangalang Duterte. Kaya magtatrabaho talaga yan. Para sa pamilya Duterte, malinaw na kidnapping ang ginawa sa dating Pangulo dahil sa pilitan nitong binitbit palabas ng bansa. Bagamat sinasabing wala pa raw interes na pumasok sa national post si Vice Mayor Duterte, naniniwala si Calilong na likas sa dugo ng mga Duterte ang pagiging lider. Noon, gano'n naman talaga yan. No one is ready mga kadonatics for national position. No one is ready. Pero when there is a call, especially a call for unity, a call from the people, and then wala ka talagang magawa mga kadonatics. Kung gusto ng mga tao mga kadonatics na ikaw yung magsilbi bilang Pangulo, bilang liderato, wala ka nang magawa niyan. Si Tatay Digong noon, si Inday Sara, ganun din, di ba? Kaya hindi kagaya ng iba dyan mga kadonatics na halos lahat aangkinin na. Kayang-kaya doon nila yung posisyon nila. Nang nasa posisyon na, nako, nagkakadalit siya ng mga kadonatics, di ba? Hindi na alam kung anong gagawin.
Ano ngayon, ito na nga ba ang plan B ng partido sakaling tuluyang hindi makatakbo si VP Sara sa 2028? I think both ways magiging beneficial ito para sa partido because I believe naman na may kakayahan itong si Baste Duterte to actually lead the party. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeha. Yeah, no one is ready for the position, but he will be ready. Ito yung pahayag ni Inday Sara, mga kadonatics, ng nakaraang buwan. Mukhang planado na ang lahat kung hindi makatakbo si Inday Sara Duterte this coming 2028. Ito yung sabi niya. Dagdag pa ng bise, si Mayor Baste ang tinitingnan nilang pambato sa 2028 presidential elections. Si Baste Duterte. And siya ang mudagan sa 2028 president. Ingon sa ako ang mama mo, balik daw ko sa Davao mag-mayor ko. Natanong naman si Nako, di ba? Sabi na talaga ni Inday Duterte yan, mga kadonatics. Ha? Sabi niya na talaga na baka si Baste Duterte yung tatakbong. So, yeah. As a Duterte fanatics, mga kadonatics, solid po talaga ako. I will fully support Baste Duterte kung siya yung candidate bilang Pangulo. Well, masasabi nyo na napakaaga pa. Well, kung si Hontiveros lang naman yung kalaban, mga kadonatics, sabihin natin si Bam Aquino or no, aside kay Baste, mga kadonatics, wala na akong nakikita maganda pang kandidato. Kaya, yeah, definitely, we're gonna support and I believe, mga kadonatics, natin susuporta yan 100%. VP Sara kung siya na ang bagong opposition leader. So, what do you think, mga kadonatics? May pag-asa ba? Mananalo ba si Baste Duterte? Sa tingin nyo? Well, let's put it this way. Hontiveros versus Duterte. Baste. Sino mananalo sa dalawa? Sigurado mananalo si Baste. Sino pang ambisyoso, mga kadonatics, na tatakbong pagka-presidente? Si Romualdez. Sa tingin nyo ba mananalo si Romualdez, mga kadonatics, against Duterte? Baste in particular? Pupulkutin yan lahat sila sa kangkungan. Okay pa yung ganyang mga tao, mga kadonatics, may tattoo. Nililbihan ng tunay. Sa diplomatic daw yung dating. Napaka-typical na politicians. All the flowery words, mga kadonatics, pero corruption lang yung nalalaman. Thank you so much and please comment down below, mga kadonatics, kung ano yung sentiments niyo about dito. And of course, don't forget to subscribe. Take care always. God bless you. Bye-bye.